So magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at narito po ako ngayon sa Barangay Origono, Gobernador Generoso, Davao Oriental. So pasensya na po mga kababayan dahil napakatagal natin na hindi nag-upload sa ating YouTube channel, no? Kasi doon ako muna sa huma ng aking kuya, tumulong. So hindi ko na lang po binablog mga kababayan para may mga comment kasi na may magandang comment, may mga masama, pero sa kanila din yan, no? So sige lang. So kaya natagalan ako na hindi nag-vlog ng ating mga kababayan sa pagtulong. So doon muna ako nakapokus sa aking kuya kasi siya yung katuwang ko doon sa pagmisyon, paggawa ng bahay. Siya yung tumutulong sa akin. So dito ako ngayon mga kababayan sa Oregon para mag mission ulit. Gaya ng sinabi ko na sa ating YouTube channel na may pabahayan tayo na ating mga kababayan na nangailangan ng tulong. So samahan nyo ako ngayon sa ating vlog. So tara. So yan mga kababayan, doon tayo sa yung Amerikanong pinamigay na lang. Yung ako yung nag-vlog natin yan. So yun nga ay pabahayan sana. So may tumutol kasi yung lolo ng mga bata, ang gusto nila ay doon sa Mate. So malayo kasi mga kababayan, ang mula dito papunta ng Mate siguro nasa mga 2 hours. So nag-decide ka talaga kami na dito na lang. So ngayon ay yung sa hindi nakaalam, yung lolo nila na vlog ni Mang Ili doon sa Mate, yung nakita niyo sa screen mga kababayan, yung na vlog ni Mang Ili, andyan ipakita natin itong video na to. Lolo ng mga bata ay pumanaw na po, no? Sa hindi nakakalam ay pumanaw na yung lolo ni Ricky, yung na-vlog namin ni Mang Ili doon sa Mate. So ngayon ay bahayan sila sa tulong ng mga sponsor na si Ate Yeng at saka si Tita Lo RC. So bisitahin ko ngayon muna kung nandito ba talaga sila, kasi nabalitaan ko ay wala, nandoon daw sa bundok. So kasi ngayon ay balik pasok na. So bisitahin ko ngayon mga kabayan dito sa lugar na to. Puntahan natin yung pinuntahan namin ni Mang Ili, ito na park dyan, no? So lumipat na daw sila doon sa may ginawa silang kubo dito. So yun ang puntahan natin ngayon. Bakit wala sila dyan, no? So kabarangay ko lang to, isa lang kami ng barangay, kaya napalagi ko tong nabalitaan na wala daw sila. So para malinaw, kasi may mga sponsor, para malaman din nila na pinuntahan talaga natin, no? So samahan nyo ako ngayon sa ating vlog, sa pagbabalik, sa ating pagtulong sa ating mga kababayan, no? So tara. So ito mga kababayan, kung naalala nyo po, ay dito po kami nag-vlog ni Mang Ili. Itong bahay na to, at bisitahin natin itong bahay na to, ay wala nang tao. So ayan, kita niyo po ay napaka dami ng mga kahoy dito, mga damo-damo. So wala nang tao, waro na tao dito. Ito yung bahay ng mga batang Amerikano na pinamigay na lang. So nakita niyo po ay napakarami ng delikado, baka may ahas dito. Ito, yan, pumapasok na yung huwag ito, dahon ng damo-damo. So ayan, wala nang tao, pero may mga sinampay, pero doon hanggang dyan siguro yan na bahay. Ito na yung sitwasyon nila, wala na sila dito. So mamaya ipakita ko sa inyo kung saan sila lumipat. So dito muna tayo kasi dyan sa nahan, yun yung bahay ni nanay, yung na-interview ko dati sa aking vlog na part 1. So dito din sila lumipat na. Ang kwento ng bahay na to po mga kababayan ay nagrenta lang yung mga bata dito, yung mama nila. So pinalis sila kasi gibain na to, pero ngayon di pa naman giniba. Ibang ko bakit napalis sila dito. So ayan, o, wala na, sira na. So dito kami ni Mang Ili dumadaan, karga namin yung mga grocery. So sira na talaga, sira na ang bahay.
So interview na din si nanay. Si nanay nag-give ng tubig. So nay, may buntag nay. Kanang kuan na ba? Mungutan na lang ko na ya. Kanang balaya mo yun ay ipabuhat nila. Oh, So si nanay po mga kababayan, naalala niyo si nanay. Ito yung lola ng mga bata. Lola, tama ba ko nay? Lola niya no? So karon pila na kabulan sila wala na diyan ay. bulan na. Bulan na. So wala pa sila ka eskwela tad karon makakabalik ng mga bata. Wala. So sa plano nila nay. Ako kay balo po, dugon sa plano daw. Pa-eskwela ba si Baliling o dili? Kay pait mo ko sila. Pahit sila dito. So, Walay pampalit o kuhan sa mga bata ba, gamit. So Murag mao gyud na gi kuhanan ni Baliling, giuknulan niya. pero dapat na balik sila din para maka-eskwela mga bata, no? Ta gani. So mo na yung balay po nay, mo ha? Oo. So yun po ang bahay ni nanay. Ito po yung si nanay yung na-first ko sa pag-vlog na interview natin doon sa yung kasama natin yung mga bata, si nanay, lola nila. So karon nay, mo na ang ilang gibalhinan kana na balay. Oo, diha na sila mo balhin ro ni uli nila. Diha na sila saka. So ngayon, ano na ngayon? June 18 20 ba? 20. O June 20. So di na ako pwede maka-eskwela to. Murag di na, kay late naman kayo. Pero kung sakali na makapunta sila dito, baka kausap ko yung DepEd saka yung ano dyan, baka papayag sila na eh. Kung sakali may pupunta sila, umuwi sila dito, no? Pwede pa siguro na madawat ng mga bata kung muuli sila. Ang iyon na lang na ako na kay basi kuan pud ba kanang si tawagan eh. Kanang tungod sa kalisod mo nang nagpabukid sila. Gani. Di niya piskila ng mga bata. Tungod sa kalisod. O gani na kung na ano kay luoy sa kay mga bata gani. Ang nabilin ron dere si Ricky lang. Si Ricky ra. Asa si Ricky ron? Nagpadayon mo si Ricky, eskwela mo si Ricky. Mayo. Bila man siya, kay gisubaybayan man siya ni Isu Samson. Sayang iuwan. So ingani lang nay, ang akong istorya si mo ha. Kay para makita po sa sponsor nila kung naa sila dire, diretso sila sa kuha sa balay para makabalo ko, para maistoryan ako ang maestra, mga itag pakilo ita para makaeskwela sila. Kaya pa man siguro karong bulan na, basta di lang mulapas sa July. So unta makuha sila to sa bukid no, para maistorya na to ang kuan, para makaeskwela sila kuan. Kay luoy ba, babae pa ba no? Gani. Pila to ka babae na eh? Kuan. Tulo. Tulo ka babae. Isa kalaki. O ikaduha si Ricky. Hmm. Lima man na sila ba, estudyante? So dire sa kunay ha. Tuon sa kuning balay nila. So ito po mga kababayan yung lula ni Ricky at lula ng mga bata. So ang sabi ni nanay nang doon daw sa bundok kasi yun nga dahil sa hirap. Matagal na sila doon. Pila na to ka bulan ay? Bulan na sila kantin oy. Sobra bulan na. O katumang Mayo silang gikan. Sumi pa sila doon. Ano na ngayon June 20 na. So sinadya ko ngayon kasi araw ngayon dito Sabado, so walang pasok. So wala pa talaga dito. So ito yung bahay nila mga kababayan. Ito yung linipatan nila. So ito na yung kubo-kubo nila na ginawa. Nandito sila umuwi pag galing sila sa bundok. So ayan o. Pinagtagpi-tagpi na sako. So nakausap ko kasi si ate Tita Lo Arce at saka si Ate Ying. So ang plano nilang dalawa ay mabahayan talaga. Kasi nakita nila sa vlog ni Mangili, doon yung bahay kanina na puntahan ko ay doon sila dati. Nagrenta lang. So pinalis sila. So nagawa sila ng kubo-kubo dito. So ngayon, siyempre siguro wala silang hanap buhay. So may hanap buhay sila doon sa bundok. Napakalayo kasi siguro mga tanungin natin ulit si nanay mamaya kung ilang oras yung lalakarin natin papunta doon sa kanila. So ayan. So, kaya nagawa sila dito ng kubo-kubo ni kuya para dito matulog yung mga bata. Ayan o. So kaya ganun ang sitwasyon. So si Ricky po mga kababayan, hindi ko na puntahan kasi malayo, nandoon sa unahan.
Na-vlog din ito namin, napuntahan din namin ni Mang Ili yung nitirahan ni Ricky. Yung Amerikano talaga. Ano din yun. Doon sa parang tsuin niya. Doon nakatira. So yung apat nang doon sa bundok dinala ng mama at saka yung stepfather nila. So wala na po silang papa. Ang kwento ng mga bata po mga kababayan, wala na silang papa. Yung papa talaga nila ay Amerikano. Lulo nila Amerikano yung na-vlog ni Mang Ili. Ang anak ng Amerikano yung na-vlog ni Mang Ili. Yung papa ng mga bata, yun yung nahulog ng sanyog. Kaya wala na silang papa. So may anak, nag-asawa ulit si ate. Yun si kuya na tumulong din sa dito. Ito yung ginagawa ni kuya. Siyempre, mahirap din. Kaya nagawa si kuya ng kubo-kubo para malikasan nila. Kasi doon nga, yung bahay na yan, ay pinalis sila doon. So dito sila lumipat. So kung nandito lang sana sila para makausap natin, para mapisahan na yung bahay nila, sa tulong ng ating mga sponsor na nakakita sa kwento ng buhay nila, no? So hindi ko pa na interview talaga yung mga bata, pero doon sa vlog namin ay na-vlog ko na to, na-vlog na ni Mang Ili. So mahirap ang buhay talaga nila, kailangan talaga natin tulungan kasi yun nga ay dahil sa hirap ay lumikas sila doon sa bundok para kahit paano ay may makain sila. Kasi dito sa Barangay Origon walang consistent na trabaho. Ang trabaho lang kasi dito mga kababayan ay maghurnal yung mga tao. Minsan 2 araw, 3 araw, pagka dating ng wala na naman. So mas pinili nila doon sa bundok magtanim ng kamote, balanghoy, kung ano-ano pa. Kaya ang napiktuhan yung mga bata na hindi nakapag-aral. Ito yung bahay nila na linipatan. So itong bahay ay may mga materyales na to na kuan, pero sa tulong ng ating sponsor na si Atiyeng, si Tita Lo, ay mas mapaganda pa natin yung bahay, no, sa kanila. Abangan nyo po mga kababayan kay sa ating YouTube channel, kasi ito yung pabahayan natin na ito yung pinakamalaking pabahay ko na nabigay kung mapisahan na to sa tulong ng ating mga sponsor. Kasi kailangan talaga nila, deserve talaga nila magkabahay. Tulad ngayon, nakita nyo po ay pinagtagpi lang na sako. So mahirap. So balikan natin si nanay dito. Nay, mga pila ka oras adto ang nagas, nay? Di ka kagbuntang, abot ng hapon. Ay, sa kadlaw? Bakta Grabe sang araw pala. Asa sila gagi, nay? Lasang. Dili sa Kalasangan? Pero sa Kabuaya, pwede ka magpaambot pa doon sa kuan, Nagas. Nagas. Nganong dito man sila gusto, nay? Na may area ba ng Kana si father nila. So dili ang papa gyud ng mga bata wala po tayo tao masugo dito, na mga bayaran na to para makuha sila dito, no? Kasi mga sako dili. Pero muso basig mo atura to sila dire, na. Uli na to, kuas ba ito karon ugma. Ama yan ta kay tama, no, kay araw man ni dire, no. Araw ba pista? Araw. Araw. So ana na lang, nay, kung maabot sila, nay, palihog na lang kog padto dito para maistorya na ko sila, ha. Sige. Salamat, nay, ha. Kaya ang yuta po dire, di po ni sila pwede balayan dire, na, no, kay nagistorya namin ni. Pwede man dire makatarok, pero kanang mga kuan simple lang ba pareha anak payag. Pero mga concrete bawal gyud dire. Kailangan may ipasabot ana. So Dili gyud pwede kuan dire karang bisan ganit kanang mga kahoy ray gamit karang mga bawal ang simento. bawal So linawin ko lang po mga kababayan, ang sabi ni nanay ay itong lupa kasi ay itong lahat na tumira dito ay pinatira lang sila. So ang sabi ng may-ari, pwede tumira dito pero yung bahay lang na simple, hindi yung mga concrete, yung ganun lang ba. So pwede yan dito, pero pag concrete na ay hindi, kasi private property to. Tama ba ko, nay? Private property ng mga galas?
Oo. So hanapan natin sila ng lupa na kung saan natin matayuan sila para maumpisahan kaagad yung bahay ng mga bata, no? Kasi ang sabi ni nanay ay isang araw pa lalakarin mo bago mo mabot yung lugar nila. Biruin mo yung mga edad ng mga bata naglalakad, nagbaktas lang sa kalasangan mo aginay. Grabe. Di ka sila alas abot po sila alas 6 dito. Sa gabi, At hapon. alas 6 sa buntag mo gikan, alas 6 po sa gabi yung mabot. Grabe, no? Hindi na, ibitan ng mga panglakaw po. Grabe. So, sige na ha. Ingato na lang na kuha lang ko pakuha ko dito na ya. Oh. Siguro. Ibaon na ka rito ng ulit. Kaya para Dito karon ugma. Oh, sige na, salamat kay na ya. So, binisita ko ngayon mga kababayan dahil yun nga ay ilang beses ko na to pinuntahan pero wala. Kaya ngayon kailangan ko i-update para makita ng ating sponsor na sila Tita Lo, saka si Ate Heng, saka sila Ate Joy para at least na tiningnan talaga natin yung sitwasyon ng mga bata. So ngayon wala talaga sila dito. So yun po mga kababayan yung bahay no. Diyan sila dati nagrenta. So pinalis sila dyan kasi ang pinto ng bahay na yan ibain ng may-ari, i-relocate tapos lipatan ng totoo ng may-ari pero hanggang ngayon di pa inayos. So iwan ko kung ano yung problema dyan. Kaya ang ginawa nila, nagkubo-kubo sila doon. Siyempre siguro pagtulog nila ng gabi ay malamig, lumikas na lang sila sa bundok. Tapos kung dito kasi sila ay walang consistent na trabaho kaya mas pinili nilang sa bundok para magtanim-tanim ng kamuti, balanghoy, no? So yun mga kababayan, at galing na tayo doon kang nanay at saka doon sa mga bahay ng mga Amerikano. So yan po, nakita natin yung bahay, ang sitwasyon ng bahay nila kung saan sila na vlog ni Mangili. Ang kwento dyan ay nagrenta sila, so pinali sila, lumipat sila doon sa yung ginawa na kubo-kubo na yun. So mula nung May daw umalis sila dito papunta ng bundok. Ang layo, sabi ni nanay, galing ka ng alas 6 ng umaga, dumating ka daw ay alas 6 din ng gabi. So malayo. Diyan sila duman sa mga kagubatan. So kung hindi nyo nakita dito sa aking video ngayon yung mga bata, hanapin nyo yung vlog ni Mangili, yung mga Amerikano. So yun sila yun. At vlog ko din, makita nyo dito sa aking YouTube channel, ay na-vlog ko din yun. So deserve talaga nila magkabahay kasi napakahirap yung buhay nila. So ngayon siguro ay mabahayan na kasi yung lulungan nila ay wala na, pumanaw na. So yung kasi yung plano ko noon, babahayan sana sila. So yun kasi ang problema kasi yung lulo nila ay gusto doon sa Mati. So mahirap naman kasi nandito yung mga bata tapos dito yung mama nila. So ngayon ay wala na yung lulo nila. Siguro hanapan natin ng lupa na matayuan para kahit paano ay magkabahay talaga sila, no? So ito kasi yung lupa ay private property ito ng mga galas. So hindi pwede maggawa dyan ng concrete. Pwede naman mga bahay pero yung tawag ito, yung simple lang, yung kubo-kubo lang. Pero kailangan kasi ng matibay yung bahay nila kasi marami sila, tapos may lalaki, may mga bata, mga babae. So kailangan natin ng 2 kwarto, yung matibay naman na bahay kahit paano maglaki sila na may matirahan silang maayos. So kaya yun ang plano ng sponsor na si Tita Lo at saka si Ate Heng para maumpisahan, no? So again, maraming salamat. Dito ko na lang muna tatapusin ang vlog na to po mga kababayan dahil may mission pa akong puntahan. So gaya ng sinabi ko, sorry po na matagal nito nakakapag-upload dahil doon tayo nag-focus muna. Ako nagtulong sa aking, yung sagingan namin ay lininisan ko, tapos yung uma ng aking kuya tinulungan ko pag linis din para mataniman ulit, para kahit pa paano may matanim. Hindi ko na lang binablog kasi ayaw ko nang may mag-comment pati daw nag-harvest ng mais, kino-content. So ganun talaga mag-vlog, maraming mga baser, no? Pero hindi ko yan pinapansin kasi hindi naman nakatulong yan, no? Ang importante yung pagtulong natin galing sa puso, no? So again, maraming salamat. Inuulit ko, maraming salamat sa inyong lahat.
siyempre maraming thank you talaga sa mga taong nagtulong sa akin, na sumuporta, na sumabaybay. Siyempre sa lahat ng mga sponsor, kanila Ate Yeng, kang Tita Lo, kang ate ng Germany, kang tita ng Germany, at saka kang Anonymous ng Andorra, kang ate, salamat ate. At siyempre kang ate din ng Los Angeles, California, maraming salamat ate sa pagpabot mo ng tulong sa akin, personal. Salamat talaga sa inyo dahil kahit pa paano nakatulong kayo. Hindi naman kalakihan talaga yung kinikita ko sa YouTube, tulad ngayon na wala tayong upload, so wala talaga tayong kinikita. So ganun talaga ang buhay, laban lang para importante yung may makakain tayo sa isang araw na pangatlo, no? So magpray lang tayo palagi sa Panginoon na wag lang natin kalimutan na may Diyos na gumagabay sa atin araw-araw. Yun yung pag-asa natin sa ating buhay habang nabubuhay tayo, no? So again, maraming salamat at dito ko na lang muna tatapusin ang vlog na to. At God bless yung lahat. Bye bye po mga kababayan. Thank you po.